Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Noong Nanganak si Rosa. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Doming! Doming! Oh, bakit Rosa? Kay aga-aga, naghihikab ka? Ay, papaano? Napuyat ako kagabi. Yung pusa, ang ingay-ingay. Hindi mapakali. Ganon talaga ang mga pusa kung naglalandi. Naghahanap ng asawa. Oh, ano bang sasabihin mo? Dom, hindi pa ako dinatnan ng buwan ng dalaw. 1 linggo na akong delay. Ha? Buntis ka, Rosa? Hindi ko nga alam eh. Kaya magpapacheck up ako ngayon. Sige. Ikaw ang bahala. Magpapasama sana ako sa'yo. Kaya lang, huwag na. Para masorpresa ka. Kung ano man ang lalabas na resulta sa aking pagpapacheck up. Ganon? Sige, alis na ako. Kung sakaling buntis si Rosa, ang saya-saya. Sana, kambal ang magiging anak namin. Isang babae at isang lalaki. Okay na yun. Sana mabiyayaan kami ng anak. Ihiga nga ako dito sa sopa. Ay, talagang hindi ko na mapigilan. Inaantok na talaga ako. Anong gusto mong kainin, Rosa? Karamay, gusto ko yung makapalang balat. Yung kasing liit ng munggo at maasim masyado. Narinig mo, Dumeng? Maghanap ka ng karamay na kasing liit ng munggo. Rosa naman eh.
Hindi na papanahon ang karmay ngayon. Iba na lang ang hanapin mo. Tatay o si Doming. Ayoko. Karamay lang ang gusto ko. Duming, maghanap ka. Kasalanan mo. Oras na makunan si Rosa. Sige. Sige na nga. Maghahanap na ako. Pero kapag wala akong mahanap, bayabas na lang ang dadalhin ko sa'yo. Yung gwapol. Karamay ang gusto ko. Karamay! Ay, pagod ka na ba, Rosa? Hindi pa naman, inay. Ay, ganito ang dapat mong gawin tuwing umaga para hindi ka mahirapan sa panganganak mo. Dito lang naman sa atin ang paakyat. Pero okay lang iyan. Opo, inay. Pabuti na lang at nandito kayo nakasakasama ko. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Nagtaka lang ako. Bigla namang lumaki ang iyong tiyan. Ako man, inay, nagtataka rin. Ang bigat nga eh. 5 buwan pa lamang aking dinadala pero parang kabuanan ko na. Baka naman kambal iyan, Rosa. Sa bagay, yan din ang gusto ni Doming, inay. Aray ko, inay. Oh. Sumasakit ng tiyan ko. Aray Bakit ko. naman? Imposibleng manganak ka na. Aray ko, inay. Sumasakit ng tiyan ko. Pati ng balakang ko. Pati ang dibdib ko. Imposibleng manganak ka na. Ililimang buwan pa lang, sabi mo. Opo, inay. Sumisipa ng bata sa aking sinapupunan. Aray ko. Teka. Ay, sandali lang. Wala pa namang kabahayan itong napuntahan natin. Walang katao-tao rito. Teka, sandali. Hindi kita kayang buhatin. Paano kaya ito? Tawagan niyo na lang si Doming, inay. Pagod na ako. Nakalimutan ko kasi yung cellphone ko sa bahay. Naiwan ko. Dito ka muna. Diyan ka na, ha? Hingi ako ng tulong. Tulong! Tulong! Aray ko! Ang lakas ng sipa ng nasa pinapupunan ko! Aray ko! Aray! May pumatong sa tiyan ko. Isang 20? Huwag kang matakot sa akin, babae. Tutulungan kita sa iyong panganganak. Alam mo kasi, kailangan mo ng tulong. Hindi mo ko sasaktan. Bakit naman kita sasaktan? Tutulungan nga kita. Ganun ba? Yes. Napapaanak na talaga ako. Pero hindi ako marunong umiri. Hindi na kailangang umiri ka pa. Sandali ha. Kukuha lang ako ng bunga ng santol. Hintayin mo ako dito, ha? Bigla siyang nawala. At paano nagkaroon ng duwende dito? Nanay ko! Tatay! Doming! Puntahan niyo na ako dito! Nasaan na kayo? Inay! Itay! Doming! Nasaan na kayo? Ay, ang lakas na nagsipa ng tiyan ko! Aray ko! Eto. Lunukin mo muna itong isang buto ng santol. Kumuha ako ng 6 na buto. Kasi ang pagkaalam ko,
Maraming karga yang nasa sinapupunan mo. Ano? Sige na, lunukin mo na itong isa, ha? Ha? Ang laki naman nito. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige na, nga ka, pilitin mong lunukin, ha? Para makalabas na yung nasa tiyan mo, ha? Ang sakit talaga ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Pero sige, pipilitin kong lunukin. Ay! Yan na! Lumabas na ang isa. Tinulak nung nilunok mong buto ng santol. Ito pa. Lunukin mo pa itong isa. Yan na. Lumabas na naman ang isa. Sige! Sunod-sunod, nalunukin mo ang lahat para sunod-sunod ang paglabas nila. Sige! Rosa! Rosa! Ay, Duming, natutulog siya. Tingnan mo, oh. Apat na sanggol ang katabi niya at natutulog din sila. Silang apat. Rosa! Wala ka mag-isip, Duming. Ha? Tay? Kapapanganak ng asawa mo. Ginigising mo. Siyempre, napagod yan. Tay, dalhin kaya natin siya sa ospital. Hindi na kailangan, nakapanganak na siya. Ay, Sufeng, yung pusod ng mga bata, okay na ba? Okay na. Tanggalin natin ang mga damit natin. Ibaalot natin sa kanila. Sige na. Ginigilaw na ang mga yan. Kami na lang ni Duming. Huwag ka nang makialam. Wow. Ang kikot ng mga apo natin, Kustay. Quadruplets pa naman din. Oo nga eh. Ang cute nila. Parihong mga lalaki. Nakakatuwa silang pagmasdan habang natutulog. Ang tataba. Ay, sino kayang tumulong kay Rosa na nanganak? Sino kayang nagpaanak sa kanya? Inay. Ay, gigising. Itay. Ay, Duming. salamat naman at nagising ka na, Rosa. Nakapanganak ka na. Ay, sino bang tumulong sa iyo sa panganganak mo, ha? Isang duwende ang tumulong sa akin. Duwende. Duwende ka mo. Oo, Duming. Tinulungan niya ako sa aking panganganak. Pero bago siya umalis, hinipo muna ang noo ng 4 na bata. Ano? Nakita ko. Dinilaan niya ang kanyang hintuturo at hinaplos sa noon ng mga bata. Ganun ba? Sige na, Tommy. Buhatin mo na lang si Rosa. Kami na ang bahala sa mga sanggol. Iuwi na natin sila. Opo, inay. Inay, hindi ko sila kayang padidihin. At saka, walang lumalabas na gatas sa dede ko. Ay, sige anak. Para hindi ka gaanong mahirapan. Kunin namin ni tatay mo ang 2 bata. Salamat, Inay. Ibibili ko sila ng mamador at gatas na rin. Para sa mga apo ko. Ay, Supeng, padidihin mo na ang mga yan. Isturbo sila sa pagtulog. ay naubusan nga sila ng gatas. Nagugutom sila. Bukas pa ako makakabili ng gatas. Ano? Ang takaw naman nila. Kabibili mo lang ng malaking lata kahapon, ubos agad. Ganyan nga eh. Ganyan sila katakaw. Ang mabuti pa siguro, dalhin mo na kay Duming na ama nila. Sa bagay, siya lang naman ang kamukha nila. Hindi ko sila kamukha. Ano? Ikaw naman. Huwag naman ganyan. Biruin mo, 4 sila. Ni isa wala akong kamukha. Kahit pa si Rosa.
Wala silang nakuha sa anak natin. Magkakamukha silang apat. Quadruplets nga eh. Natural. Magkakamukha silang apat. Nainis nga ako. Ibalik na natin sa kanila ang kanilang mga anak. Hayaan mong magproblema si Doming. Bakit kasi quadruplets pa ang kanyang ginawa? Kasalanan ba niya? Oo, kasalanan niya. Hindi na siya nagtipid. Apat kaagad ang pinanganak ni Rosa. Kaya ibalik na natin sa kanila. Wala naman akong kamukha ni isa. Hindi pwede yung iniisip mo. Baka kung ibalik natin sa kanila, ipaampun rin nila. Kasi hindi kayang padidihin ni Rosa lahat yan. Ano? Oo, kaya nga pinaalaga sa atin. Alagaan natin sila hanggat kaya natin. Doming, paano na kaya to? May sakit ako. Hindi ko kayang bumangon. Nanghihina pa ako. At nahihilo. Hindi ko kayang itaas ang balikat ko. Namamaga. Paanong hindi ka magkakasakit? Hindi ka naman kumakain. Hindi ko kayang lunukin ang mga pagkain. Dalhin na kaya kita sa ospital. Paano sila Dominador at Dumente? Sinong mag-aalaga sa kanila? Dalhin ko muna kina itay at inay. Sila muna ang bahala sa kanila. Di bali, andon naman sina Dominic at Dumwaldo na kapatid nila. Kung ganun, kumilos ka na. Iba na kasi ang nakikita ko. Ha? Rosa, tignan mo si Dominador at Dumente. Parang nakakaintindi sila. Tinitignan ka nila. Para bang naawa sila sa'yo. Parang naiiyak sila. Dominador, Dumente, doon muna kayo kina lolo at lola nyo ha. Sila ang mag-aalaga sa inyo. Di bale, pansamantala lang. May sakit kasi si Mami. Ha? Rosa, nakita mo yon? Tumango sila. Naiintindihan ka. Walang hiya kayo. Pwede ba tumahimik kayo? Ang ingay-ingay nyo. Nakakabingi. Hindi kayo tatahan na. Magbilang ako. Hanggang 3. Kapag walang huminto sa inyo, mapapalo kayo sa akin. Tignan nyo nga ang mga pagmumukha nyo. Ang papangit. Kamukha nyo ang tatay nyong si Duming. Tumigil kayo! Ano bang gusto nyo? Nagdidi na kayo Busog na kayo. Tigil! Gusteng, ano ba? Ha? Ay, nasa ospital si Rosa. Na-confine. Kailangang ma-dextrose kasi nanghihina daw siya. Hindi makakain. Isayaw mo pa nga ang mga anak ni Duming. Pagod na ako. Ay, pagod na ako sa kasisigaw. Hindi nila ako pinapansin. Ano? Ikaw muna ang bahala sa kanila. Babaunan ko sila Duming at Rosa sa ospital. Marami pa akong dadalhin sa kanila. Sige, ikaw muna ang bahala sa mga batang yan. Ano? Ay, naku. Subeng! Subeng, bumalik ka! Subeng! Tumigil kayo! Tumigil si Dumwaldo. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Maganda pala kung masampal. Sasampalin ko din si Duminti. Dalawa na lang ang umiyak Tumahan din sila. Isunod kong sampalin si Dominic. Si Dominador na lang ang umiyak. Tumigil ka, sabi. Yan. Huminto na rin siya. Yan lang palang magpapahinto sa inyong pag-iyak. Tig-isang sampal. Bakit sila nakatitig sa akin? At ang lalaki ng kanilang mga mata. Ay, loko-loko talaga ang mga batang ito. Kay liliit pa Marunong na silang magpalaki ng kanilang mga mata. Mana talaga sila sa kanilang ama na si Duming. Huwag kayong maingay ha. Matutulog ako. Pag hindi nyo ako pinatulog, isa-isa ko na naman kayong sasampalin. Naintindihan nyo? Ganyan. Huwag kayong maingay. Ang sarap matulog inaantok na talaga ako. Hindi nyo ako pinapansin ha? Gusto nyo ulit masampal ha? Sabay-sabay ko kayong pagsasampalin ng ganito para tumigil kayo sa katatawa. Nakakapaso ang mga mukha nyo. Aray ko, nag-aalam na ang mga balat ko. Matapang ka palang mag-alaga ng bata, Gustilo. Nasaan yung nagsalita? Parang may naamoy akong mabaho. Nandito ako sa iyong balikat. Tignan mo ako. Duwende, ikaw yung naamoy kong mabaho? Yes! Hindi ka pa nasanay sa amoy ko, pero kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo ang amoy na ito. Ano? Tikman mo ang paghihigante ng sinaktan mong mga apo mo, Gustilo. At ako ang magbibigay sa kanila ng kakaibang powers para magbigtas sa kanilang mga sarili. Lalo na kapag may manakit sa kanila. Sige, Dom 1, Dom 2, Dom 3, at Dom 4. Binigyan ko na kayo ng kapangyarihan. Bahala na kayong gumamit niyan. Huwag niyong hayaan na may manakit sa inyo muli. Kung sinaktan kayo, kailangan na saktan niyo din siya. Bye-bye. Nawala na siya. Parang umapoy ang kanilang mga napapasok ako. Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Napapasok ako. Huwag kayong lumapit sa akin. Napapasok ako. Tay! Doon, tulungan mo ako. Tawagin mo ang mga anak mo. Napapasok ako sa kanila. Anong napapaso ang... Huwag ka nang magtanong. Basta kunin mo na sila. Yumakap sila sa akin. Dominador, Dominic, Dumente, Dumwaldo, lapit kayo kay Daddy. Huwag. Huwag na kayong lumapit sa lolo nyo, ha? Huwag nyo na siyang lapitan. Duming, hindi ka napapasok sa kanila. Hindi naman, Itay. Bakit ba? Kasi bakit ako lang ang napasok? Ang mga katawan nila nakakapasok. Ang mabuti pa siguro, ibinta na lang ang mga batang yan.
o kaya'y dalhin sa bahay ampunan. Ha? Ano yung pinagsasasabi nyo, Ay itay? basta, ibinta mo na ang mga yan. Hindi sila normal na tao. Anak yata ng duwende ang mga yan. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, Doming. Sinaktan niya ang mga anak mo, kaya gumanti lang sila. Bye-bye. Ha? Nasaan yung nagsalita? Wala na. Bigla na lang nawala. Sinaktan nyo pala ang mga anak namin, itay. Kaya sinaktan din nila kayo. Kaya... Kahit na, ilayo mo sa akin ang mga batang yan. Anak ng duwende ang mga yan. Anak ko ang mga ito, itay. Ang hirap gumawa. Pinawisan ako ng sobra. Tapos, ang gusto nyo, ipamigay ko sila? Ah. Ay, hindi. Hindi pwede, itay. Hindi. Hindi, itay. Hindi ko ipapamigay ang mga anak ko. Ha? Oh. Anong klaseng panaginip yon? At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!